Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa araw na ito? Araw ng Sabado, December 21, 2024. Shout out sa ating 419 followers ng ating pagpapatuloy ng ating social media postulate na ang pamagat ay Lags. So dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Mga kapatid, samahan ninyo si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo para sa araw na ito ng ating pagpapatuloy ng ating simbang gabi o Misa de Gallo. Mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verses 39 to 45. Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how this happened to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, ating matutunghayan ang pagkatagpo. Mayroong dalawang pagkatagpo na nangyari. Ang pagkatagpo ng dalawang ina, si Maria at si Elizabeth. Si Maria, pagkatapos niyang mapakinggan mula sa anghel na si Gabriel na kanyang kamag-anak na si Elizabeth ay nasa ika-6 na buwan na pagdadalang tao, si Maria ay nagmadali na pumaroon. Hindi niya alintana o inisip niya ang panganib sa daan. Siya ay nagmadali upang tulungan si Elizabeth sa kanyang pagbubuntis, sapagkat isang malaking panganib ang hinaharap ni Elizabeth, sapagkat siya ay nagdalang tao sa kabila ng kanyang katandaan. Kaya kailangan ang presensya ni Maria, ang paglilingkod ni Maria sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth. Noong si Maria ay nakarating sa lugar ni Zechariah, binati ni Maria si Elizabeth. At sabi sa Ebanghelyo, when Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb. And Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed the fruit of thy womb." Hindi lamang ikinagagalak ng dalawang mag-ina na ito ang kanilang muling pagkikita. Pangalawa na nagagalak ay ang dalawang mga bata na sinapupunan pa ng kanilang ina. Ikinagalak ni Juan Bautista, bagamat naroroon pa sila sa sinapupunan na kanilang ina, ang presensya ng bawat isa. Ikinatuwa ni San Juan Bautista ang presensya ni Jesus na naroon sa sinapupunan ng kanyang inang si Maria. Mga kapatid, napakahalagang pagtatagpo ito sa buhay ng mag-ina, at ganoon din ng maghahanda sa daraan ng Panginoon, at ang pinaghandaan ng daraanan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo.
Isa sa mga gusto kong bigyan ng pansin sa ating ebanghelyo, bago umawit o tumugon si Elizabeth sa pagbati ni Maria, sabi sa ebanghelyo, Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, filled with the Holy Spirit." Ano nga ba ang nagagawa na itutulong ng presensya ng Espiritu Santo kundi makilala, maramdaman ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos. It is only through the Holy Spirit that we can feel, we can experience the presence of God in our life. Sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo ay maramdaman natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Katulad ni Elizabeth, papaano niya nalaman na si Maria rin ay nagdadalang tao? Sapagkat siya ay napuno ng Espiritu Santo. It is the Holy Spirit that enables her to see and recognize the presence of Jesus in the womb of the Blessed Virgin Mary. And it is the Holy Spirit that helps her to praise God for everything, no, sa lahat ng kabutihan ng ginawa ng Diyos sa buhay niya. It is the Holy Spirit that enables Elizabeth to recognize that Mary is not an ordinary relative. She is the mother of God. Sabi niya, "Hail, full of grace, the Lord is with you. Pinagpala ka sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang bunga sa tiyan mo na si Jesus." It is the Holy Spirit that helps her to see all these things na nasabihin niya, mabigas niya, may pahayag niya ang katotohanan ito na dala ng mahal na ina na si Maria. Sana mga kapatid, sa ating paghahanda nitong Misa de Gallo, sana hingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo upang sa gayon, katulad ni Elizabeth, ay maramdaman din natin ang kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang pagkakandili ng Diyos sa buhay natin. At naway, sa magitan ng panalangin ng ating mahal na ina, ang Berheng Maria, ay maging bukas ang ating mga sarili na manahan ang Diyos sa buhay natin. So a blessed day sa inyong lahat, at magpatuloy tayo sa ating paghahanda ngayong panahon ng Adbyento. At sa sunod na araw na linggo, ay nasa huling linggo na tayo ng Adbyento. Ang ika-4 na linggo ng Adbyento, sisindihan ang 4 na kandila, hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Adbyento, huling linggo na lang. So let us take seriously itong huling linggo, at naway ang pagdating ng Pasko ay magdala sa atin ng tunay na kagalakan, katulad ni Elizabeth na talagang siya ay umawit, no? Siya ay napuno ng kagalakan sa magitan ng presensya ng Espiritu Santo sa buhay niya. It is only through the Holy Spirit that we can recognize the presence of Jesus, not only in our life, at ganun din sa buhay ng ating mga mahal sa buhay at ang mga tao na nakatagpo natin sa buhay. Sometimes we are not able to appreciate the presence of our brothers and sisters, yung kabutihan nila, sapagkat minsan ay hindi natin hiningi ang tulong ng Espiritu Santo. So may the Blessed Virgin Mary intercede upon each one of us as we continue to journey in this season of Advent. So blessed day once again sa inyo, and of course rest assured that my prayers para sa inyo at para sa inyong pamilya.
So ano man yung mga pinagdaanan sa araw na ito, lalo na kay Carling, isa mga kaibigan ko sa Buksintal na pumanaw sa nakaraang araw. So my condolences prayers to Dina, no, sa pamilya mo Dina dyan sa Kaburan. And of course, prayers also for those who celebrates their birthday during these days. God bless you all at pagpalain kayo lagi ng ating Panginoon.